Puro bago ba? Puro bago po ba? Lumang bago lahat eh, no? Ay, hindi na ako mag-joke. Wala na matatawa. Wala na din matatawa sa akin. Ito, kaya na po dahil na eh. Kunyari na lang, puro bago. Ay, gano'n. Gusto lang ninyong makarinig na naman eh. Kaya lang, hindi. Iba yung topic natin ngayon. Bausi, ilan lang? 4 lang po, no? Walang bago, no? Wala. Ay, 5 pala. Anong parang yan? Ang meron kasi bago ang alam. Bausi, yung kapalitan ni Ate Jenny. Wala. Si Seth. Ayaw si Mama ni Seth. Ayaw na din. Diba? Kasi ang Bausi, hirap kahit nakakatawa siya. Pero pagka ikaw ang Bausi, hindi ka matatawa sa kasong natatanggap namin. Sa totoo lang, pagka-uli. Oo, so i-discuss na lang din sa yung tawag sa mga bata na 15 in 1 day pero below 18 years old. Kasi sila po yung mga nakakasuhan. May criminal liability, sabi po sa kanila. Pagka 15 years old, pababa, yun po ay mga walang pananagutan po sa batas. Mga magulang na po ang sinisingil. No? Yun po yung mga yun. So, ang ginagawa po sa mga 15 years old, pababa, diversion lang po talaga sila. Diba? Makakalungkot, no? Puro diversion. Pero yung lagi kong sinasabi sa inyo, na pagka may mga ganong mga bata na lagi-lagi naka-curfew, nagnanakaw, ibang sabi ko po is, i-record po ninyo. No? I-record po ninyo. Ngayon, dito tayo sa record. Sino ang mga nagbablatter po dito? Ayan. Ito po ha, mga nagbablatter, para hindi ninyo awayin yung Bausi. No? Kapag ang ginawa ng CICN, ito yung 15 in 1 day, pero below 18 years old, pag ang ginawa nun ay nanggahasa, nang lamas, nang himas, ano pa, nang halik, nagpakita ng putotoy, sa matandaman o kaya ay bata, ang blatter po nun ay sa Bausi. Sa pink. No, hindi po sa inyo yun. Sa kanila po yun. So hindi po natin kinoconsider yung edad ng victim. Basta gano'n ang mga ginawa, kabastusan, mga gano'n, sa Bausi. No. Pero kapag ang CICL, ang ginawa ng CICL ay nagnakaw, pumatay. Oh. Ang edad ng biktima niya ay minor na edad. Saan ikaw blatter? Ha? BEC? Tama, BEC. Sa Bausi po yun. Violence against children. Sa Bausi pa din siya. Kasi minor na edad po ang ninakawan at pinatay niya. Pero kapag ang ninakawan niya ay matanda na, or ang pinatay niya ay matanda na, ang blatter po ay sa regular blatter, sa blue. No? Kasi pag nanakaw at pagpatay po yung kaso. So sa blue po yun, hindi po sa amin yun. Kaya siya napupunta ng Bausi kung ang victim niya ay minor kasi nga bata po yung involved. Kami po ang mahawak po doon. Pero pagka hindi po bata yung involved, sa regular blatter po. So malinaw po ba? Yes, ma'am. Baka may mga ano pa, uy, ikaw to kasi ano eh, yung suspect eh, minoridad eh. Hindi po. Sa regular blatter pa din po ang blatter po noon. Oh. Tapos, ano bang gagawin natin kapag may mga nahuli tayo ng mga CICL? Pag nanakaw, sabi nila, bawal daw po pusasan. Bawal pusasan ha. Kaya lang, paano kung kasi lang sino bang pinakatakal dito? Yun. Kung halimbawa, kasi laki neto ni Kuya, kasi pinapakain eh, malusog eh, maraming nananakaw eh. Kailangan lang lamang, di ba? Hindi ikaw yung Kuya ha, sabi lang, no? Bata to, pagkata po. Eh talagang, papatay na talaga. Eh may dahilan naman po tayo para i-restrain or ibig sabihin, i-process po, no? Yung bata.
Hindi naman, baka sabihin ninyo, nabugbog na kayo, tatsaka na kayo, tapos sabihin nyo, ay huwag daw ipusa, sabi ni Maykos, mamaya mapatay pa kayo, ako pa may kasalanan. Wala akong pang abuloy, ha? So, baka talagang hindi po ninyo kaya yung bata, pwede naman po, no? Pwede naman. May mga kasama naman kayo na pwedeng mag-video, Kasi alam naman po ninyo nga sa ngayon, kailangan talaga may ebidensya, hindi na po sila naniniwala sa dakdak ng natin. So, pagka may mga ganun, i-video mo, wala, hindi talaga kaya, kailangan po natin iposas kasi masasaktan po tayo. Tapos pagka nakuha na po yung bata, turn over na po agad sa police station, lalo kung hindi naman po taga-barangay po ninyo. At hindi naman po ninyo matatawag yung magulang. Pero kung taga sa inyo, matatawag ninyo yung magulang, kasama yung magulang po, dadalhin po sa police station at kasama yung birth certificate. Kasi yun ang pinaka-importante. At lagi ko din sinasabi, pasensya na po, lalo na sa pagkanakaw, nagiging regular filing po siya. Kasi ang CICL po, or yung bata na 15 in 1 day pero below 18 years old, kailangan po merong discernment. No? Kasi pag walang discernment po yan, ibabalik po ng court yung demanda po ninyo. Wala tayong karapatan daw na sampahan ng kaso ang mga ganon kung wala pa pong discernment. Yun ang tatandaan po natin. Unless, nung pumatay, nakita ninyo yung pinapatay o paalis dun sa crime scene. Pwede na pong pakuha na po yun. Tapos magpapareceive na lang po ako ng discernment na referral po sa DSWD, pwede na po yung inquest. Pero kung kahapon pa nangyari, ngayon lang po nakuha yung bata, huwag pong ipoposas yun. Basta dalhin na lang po ng istasyon kasi magiging regular filing po siya. Kasi ang warrantless arrest natin, alam naman po ba ninyo na ituro na po sa inyo kanina, na dapat po ang krimen ay gagawin pa lang, ginagawa, o katatapos lang pong gawin. Malinaw po ba? Halimbawa na lang, 9262, ang mag-asawa, binugbog na alas 5, pumunta sa istasyon ninyo ngayong alas 12, huhulihin po ba ninyo yung tao? Huhulihin pa po ba? Ilang oras na nakakaraan? Alam niyo kung bakit kayo ang bakit marami ang humuhuli at hindi pulis? Ano yung tinatanong ni Piskal sa inyo? May probable cause pa? Alam ba ninyo na talagang nakita ba ninyo na binubugbog yung asawa? Ha? Ano yung ebidensya ninyo po? Ano kasi, kaya lagi tayong doon sa question na nakita mo ba may probable cause pa para hulihin niyo yung tao? Kasi nga sa warrantless arrest dapat, gagawin pa lang, ginagawa or katatapos. Alas 5 ng madaling araw nangyari, ilang oras ang nakalipas, anong ginawa po ng babae? Unless yung babae, tumakbo sa inyo, duguduguan na talagang tumutuloy yung dugo, nakatakas lang siya kasi hindi lang siya ng asawa, pwedeng huligin. Pero kung ang babae nagpunta pa sa tiyahin, naligo pa, nagpaganda pa, medyo tinakpan pa yung mga pasa, abay hindi na po panghuli po yun. Pang-regular na po yun. So ang gagawin po ninyo, papuntahin po ninyo siya sa public hospital para po magpamedical. Malinaw na po tayo. Kasi may kaso na po kami na napunta, hapon dinala. Po talaga, na-question tayo dun. Kasi dapat, huhulihin yung tao, i-inquest mo kung gagawin pa lang, ginagawa o kaya katatapos po yung krimen na ginawa. So malinaw na po tayo doon pag may tumakbo sa inyong mga ganun lalo sa mga mag-asawa. May tanong ba kayo sa 9262? Wala? Alam na ninyo po yung mga gagawin nyo? Wala sige. Sa CICL, yung mga naipaliwanag ko po, ano ba yung mga tanong ninyo kanina? Kasi ang dami daw ninyong tanong, ngayon po kayo magtanong. Ay, huwag sabihin wala, ba't nawala na? Ay, magtanong na kayo sa akin. Tanong na. Yung mga tanong po kanina. Ituro nga ninyo yung mga nagtatanong kanina. Baka may pausigo Para may po. pausigo nagtatanong sa akin. Yes po. Para po yung sa amin, sa Binangkor, meron po doon, magnanakaw, bata po. Paulit-ulit. Nahuhuli niyo sa mga kandidato. Paulit-ulit. Nahuli na yun. Kung dalawa, ayan na naman. Anong
ginagawa po ng mga ninanakawan? Pinatatawag namin ng magulang, hindi ko pupunta last day. Di ba ang sabi ko po, dalhin nyo sa akin. Hindi nga po, dalhin, di ba ang sabi ko, dalhin niyo sa akin, wala namang dumarating sa akin. Puro sa general invest ninyo dinadala. Sa tingin ba ninyo, ang general invest, iakyat sa akin? Eh syempre, wala na kaso, okay na. Di ba? Akyat nyo sa akin. Na walang umaakyat sa akin. At saka ang problema natin, hindi po napapaliwanagan yung mga biktima. Tamad na mag-process. Pagka sinabing regular filing, ayaw nang i-file. Madalas nga sa binyang yun, di ba? Yung mga kaso na noon, panganakaw, minsan. Problema, kami katulad ngayon, katulad ng Antipona, lagi kami ang magkano niyan sa nadalyo kabataan ng Antipona at kabataan ng Binyang First, magkatandem sa mga ganyan kalokohan. Ang problema, pagka nai-turn over natin sa kanila, ay hindi pa tatawag ang magulang, gano'n. Pero, kumbaga parang napapaliwala nila hanggang sa pinawawalan na lang. Pinawawalan na lang. Dahil nga minor, di ba ma'am? Mag-team up po kayo. Kasi ang Antipona, di ba, wala nang naka-curfew. Kasi every Sunday, punta ko sa kanila. O, bag kayo. Di ba? O, mag-team up po kayo. Kung may mga ganun, dalhin nyo sa akin. Nakakarang sa babae, hindi naman po umakit sa akin eh. Yan po sa akin para gawan natin. Diversion nga po ang sabi ko, pag 15 in 1 day at hindi nakakasuhan. Diversion yun, kasama po magulang nila. Sa tingin po ba ninyo, hindi magsasawa yung magulang pagka pumunta sa akin, tapos dinakdakan ko ng ganito? Parang sanay na sila. Hindi, yun nga po, dalhin po ninyo. Kasi kahit minsan wala pa po kayong dinalayata sa akin. Sabi niyo first? Yes po. Ay, kasi nga kami nga, Dalhin nyo sa akin. Kasi, dalhin nyo sa pulan ninyo. Wala pang nadadala sa akin, Antipona, nakakuha na ako niyan. Dalhin nyo sa akin. Sige, mag-ipon kayo. Ma'am, kasi po nung nakakaraang gabi nga po, is meron akong tinanong sa police. Sabi po ni Sir Santos, iyan na lang daw po namin doon sa outpost namin. Ngayon po, yung bata po kasi babae, is taga niya. Always po yun na lagi po kasaway. Ngayon po, kung po nakausap naman din po ni Sir Santos yung batang babae, sinabihan ko na lang din po sila na kung nagpupunta Antipona para iwasan ka. Kaya lang talaga ako Ilang taon yun? kasi po, Dalhin nyo sa akin. kumain namin. Kapag kagabi, inaantabayan ako sa kapag para matirin-tuloy kami sa Pagka dinala sa baba kasi, at alam ng investigador namin na hindi kakasuhan, pero problema ng barangay, di ba nga, sabi ko, listahin ninyo. Tapos mag-set kayo ng isang araw para mapuntahan ko. Ako na nga ang pupunta po eh. Ako na po ang bababa sa barangay. Hindi na kayo ang magdadala doon. Ipunin ninyo pati yung magulang. Nakailang ka ngayong week na to, isa pa lang. lang po. Yung Latin po, bali dalawa po silang babae dun na isa pa din po. Ang katulad natin po kasi ng magulang, pero kung halimbawa po na mahuli nyo, pwede po pa ilan-direct niya sa DSWD. Hindi, isama mo nga yung magulang, baka hindi niya alam, nagpakasarap siya dyan. Tapos Ayun nga po, ibigay sa inyo yun nga po problema. mami, sabi ko nga po sa mga bata, yung magulang yun is natutulog na. Tapos kaya po Hindi, isama ninyo. Hindi dapat mahimbing ang tulog ng isang magulang kung yung mga anak niya hindi kumpleto sa bahay. Di ba? Hindi, isama ninyo pati magulang. Yung magulang ikukulong ko, tignan ko kung sasabihin pa nila yun. Di ba kasi minsan kasi, pagka gano'n ayaw na nila si anak nila, binibigay na lang, sabihin nyo, sumama ka, ikaw magsabi doon. Hindi kami, kasi kami ang napapagalitan doon. Kayo po ang magpunta doon at kayo ang magsabi doon, nasa kanila na yung anak po ninyo. Sabihin po ninyo sa kanila. Tapos, isama po ninyo sa istasyon. Pagka ayaw nga po sa istasyon, yun nga yung sinabi ko, mag-send kayo ng isang araw kasi baka napaka-busy, nakakahiya naman, di ba? O sabihin ninyo, gabi ng Wednesday, o di puntahan ko. Kahit gabi yan, okay lang. Kung anong araw ang available po sila. Yun po ang gagawin natin. Kasi nga, pagka hindi ninyo kasi binibigyan ng action yan at hinahayaan ninyo na igaganon-ganon lang kayo, o hanggang ngayon, reklamo pa din po talaga ninyo yan. Wala eh. Walang nangyayari eh. Ha? Dalhin nyo sa akin. Para magkaanuhan tayo, magkasigilan tayo. O pagka dinala ninyo sa akin at hindi pa tumigil, tsaka ninyo ako sigilin, di ba? Wala pa eh. Dalhin ninyo sa akin.
Tulad ng mga curfew ninyo, natigil-tigil na kahit papano, kaya lang baka lumipat naman sa ibang barangay. Diba? Wala naman na. O, yung mga magnanakaw po, dahil nyo sa akin, yun nga, ipunin ninyo. Kasama magulang kasi yan, para makinig din yung mga magulang. O, sino pa po may tanong? Tanong po ba? Tanong. Pero kung pwede po namin i-hold sila yung mga bata sa barangay ng ilang imuhay ko, Pwede po namin silang iwan sa loob ng outpost namin. Halimbawa, alas 4 uwi namin. Nakauwi namin sila curfew ng 10. So, 10 hanggang alas 4 pa muna dito. Hindi. Taga saan po ba sila? Taga sa inyo? Kung taga barangay po ninyo, tawagin niyo yung magulang, kasama niyo magpuyat doon. Hindi kayo lang ang nagpupuyat. Kasi nasa labas yung anak nila, ayaw nilang lumabas. Ano ninyo yung bahay nila, kahit pilitin ninyo, tulog na tulog talaga. Ako ma'am, kung minsan nasabihin, may karapatan kami tumakbi dahil Dahil ano daw, alam namin sasabihin. ano daw batas ang nagbabawal na bawal silang patuwing para kunin yung mga anak nila. Sinasabi po nila, nahayaan namin yung mga yan, napakakulit, ayaw nila makinig. Masakit sa ulo. Eh di ba ganun tawagin niyo si Yabot, pupuntahan niyo sa barangay. May duty ako ng gabi. Duty ni si Yabot ng gabi. Tawagin niyo magulang, sabihin niyo pinapatawag ng pulis dun sa barangay. Kaysa mapuntahan ng pulis sa bahay, eh, may skandalo pa, kasalanan pa namin. Dalhin yung birth certificate, ganun. O, anong araw ba yung nangyayari? Ibang araw ko, di naman particular na po. Pagka meron pong ganun, ayan, pagka ayaw pumunta ng magulang, tumawag na po kayo sa police station, pagising kung sino yung duty na WCPD. Pupuntahan na lang sa barangay, no? Kaya lang minsan ha, pasundo na lang sa istasyon, ano? Kasi minsan walang patrol. Para samahan kayo sa barangay. Kasama po kaya sa amin. Oo naman. Sasama yun. Yun ay pwedeng tawagin, police nga, alam mo hindi sasama sa inyo. Sino pa po? Ano ba po? Ano pang concern, issues sa barangay ninyo na nangyayari regarding sa mga kabataan? Ano ba po? Tanong pa. Mga tanong kanina na hindi na-address. Uy, huwag kayong matakot, di ako galit. Sige na, magtanong na kayo. Magtanong na po kayo. Kung mga kaso ninyong paulit-ulit, ayaw ninyong itanong. Wala na. Wala kasi sa luhat eh. Wala na yung mag-asawa doon. Wala na, no. Tinunod nyo kasi pinansin eh. Tapos ano na ninyo ha, simulin na ninyo po sa barangay ninyo na yung mga naka-curfew na mga bata, ano na po, obligadong samahan na po ng mga magulang kapag sila ay kinukuha, no? O yung, alam naman nila na may curfew po sa barangay, di po ba? Pagka nai-involve yung mga anak nila sa kahit na anong kaso, sabihin po ninyo, kailangan po sila mismo ang kukuha dun sa anak po nila at samahan sa pulis o kaya sa DSWD. Baka sabihin kasi na naman nila na hindi na naman sinabihan ng barangay. O, ngayon, pag iikot po kayo, ayan, mag-mic kayo. O, yung mga anak ninyo, mga laging nasa labas, parang awa na po ninyo kasi pag nahuli po yung mga yan na nasa labas na naman ng bahay ng ganitong oras, eh, dadalhin na muna ang police station. Pagka dinala ng police station, ang gusto ng police, magulang po ang kukuha. Hindi kapatid na, minor de edad na naman. Ganun, para alam nila. Kasi baka mamaya, ang sabihin na naman, wala namang sinabi yung barangay. Pero noon pa man, kahit hindi naman ano yung mga CICL na yan, noon pa man, di ba may curfew? O sa mga ano dito, sino po ba ang pinakabata dito? Nung time po ba ninyo, walang curfew? Sino ang pinakabata? Sino po? Siya? Hindi yung pinakabata, baliktad, pinakamatanda. Kasi baka magkakabatch naman tayo. Yung pinakamatanda po noon na ano, imposible eh. Ang alam ko may curfew pa din po eh. May curfew noon pa yan. Alam nila yan. Kaya lang ang ano kasi talagang mga bata ngayon, talagang may matitigas ang ulo. Kaya lang, ang magulang kasi na tumatanggi na tubusin, pupuntahan yung mga anak nila, paano natin sila matutulungan din? Eh sila mismo hindi naman nagkikipag-cooperate. Pwede pa ba yung mag-i-exam? Oo, yun yung pinapagawa ng MSWD sa kanila, yung diversion kasi community service kasama yung magulang. Assisted siya ng
MSWD para hindi naman tayo makasuhan. Kaya nga gusto ko yung madala ng istasyon. O di kaya yung papuntahin ninyo kami sa inyo para may record kung tayo. Para pagka paulit-ulit na, o diversion ng barangay, bundukan, o 20 na yung mga batang laging naka-curfew, o ngayon mag-set ng isang araw kasama ang mga magulang, maglinis dun sa ipon. Ganun, kasama ang magulang. Kasi yun nga, pagka yun lang ang ano-ano natin, hahayaan natin na gano'n ang ginagawa ng mga magulang, wala naman tayong ginagawa. Talagang ganun po ang gagawin sa inyo. Walang makikinig sa atin. Kung walang nasasampulan, halimbawa, ninakawan, pero pag binalik yung gamit, hindi na kakasuhan. Kahit man lang makuhanan ng discernment man lang sana yung isang bata, o yung CICL na yun, malaking impact na kasi yung sa kanila eh. Pagka 18 years old, idadagdag na yun sa kaso nila, laging nagtanakaw. Hindi ilagdag sa kaso nila yun. O doon naman kayo babawi. Kasi lagi kayo pinapagod, kakahabol eh. May hinahabol pa ba kayo? Doon? Wala. Wala ko hinahabol? Sino saan ba lang may hinahabol ng mga kabataan dito? Bambang meron ba? Meron po ba? May nakahabol? Wala naman. Maganda lang. Mas maganda nga. Surrender na nga. Iyan mo na. Talaga naman kasi. Hindi ko lang namari. Bakit ba kasi pagdaan ko doon? No? Di ba? May grupo. Ano po ba ang usapan doon? Pagka nagkaaway-away, walang magsusumbong sa barangay at saka sa pulis. Sabi niya, pagka pauwi ako, may nagiinuman dito, gaganon-ganonan, tapos meron din grupo dito. Di ba pagka ganon hindi ba sila nag-aanuhan doon? Nagsasabugan? Tapos may mga bata na ayun, nakikitambay din sa magulang, nakatingin pag ganon habang umiinom ng Red Horse. Ayan, sabi ko, ang daming nagiinuman dito, pero kahit yata isang linggo, walang nagsusumbong na nagkasuntukan dito. Kaya ang akala ko, baka meron kayong usapan dun sa mga tao doon na, sige, okay lang mag-inuman kayo dyan, pero walang magsusumbong sa pulis at barangay pag kayo ay nagkagulo. Pero ma'am, minsan may dumadaan na patrol. Nakikita naman po nila, hindi ba pwedeng sila po ang sumaway? Sabihin ko po, kasi nakasibilyan ako. Pag dumadaan ako doon, pauwi ako. Oo, ma'am. Kasi Lagi ko nakikita, syempre nakasibilyan ako. Alam ko, ay magsipasok. Baka matuhin ako doon. Pero anuhin ko sa patrol, tanong ko sa kanila. Mas din po ba ng pulis na? Nagpapasama ba kayo? Naggandak po ba kayo or naghingi po ba kayo ng assistance para doon sa area na yon? Kailan po? Baka mas maganda, kung lagi-lagi, kailan ba yung laging may inuman? Pangkaraniwan Saturday and Sunday, yung buong mga time na pangkaraniwan. Hindi, kahit pangkaraniwang araw, 24/7 ako happy yan na dumadaan doon. Kaya namin pa din. Oo, promise, talaga. Talaga ako dumadaan, pero inaantay ko nga, may nag-away ba? Wala. Nagtingin ko sa GC namin, walang nag-away ah. May usapan yata ang barangay na to ha.